Hi mga ka-Instarview! Welcome back dito sa ating channel. At sa video nga na ito ay pag-uusapan natin ang mga loan apps na sobrang controversial. Ito nga ay dahil sa may mga issue silang kinasasangkutan pero tuloy pa rin ang kanilang operations. So alam niyo ba, kahit nga na may cease and desist order ang SEC o Securities and Exchange Commission, patuloy pa rin nag-ooperate yung mga loan app na ito. Pero teka lang mga ka-Instarview ha, bago pa kayo tuluyang ma-high blood sa harassment o pananakot ng mga loan shark collectors, chill muna tayo. Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orashare OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga mima. Pero teka lang, enough muna tayo sa mga products. So let's get back to the topic. So para sa mga hindi nakakaalam, ang Securities and Exchange Commission Cease and Desist Order o CDO ay official na utos na itigil ang operations ng isang kumpanya dahil sa violations. Kaya nga, noong May or Mayo 2025, naglabas ang SEC o Securities and Exchange Commission nga ng CDO laban sa Hupan Lending Technology. Operator ito ng Cashme, ng Magic Peso, yung Suki Loan at iba pang mga apps. So ang dahilan kasi ay meron silang nilabag. Lumalabag na sila sa moratorium sa bagong online lending platforms. Kaya lang kasi mga ka-Instarview, kahit may CDO, yung Cashme ay patuloy pa rin sa Google Play Store. Ibig sabihin nakakaabot pa rin sila sa mga bagong borrowers. Sa kabilang banda naman mga ka-Instarview ha, itong Easy Peso. Bagamat wala na ito sa Play Store, meron itong official website pa rin. Nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang operation sa pagpapautang. So imagine nyo yun mga ka-Instarview ha, may legal warning na nga pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon. So unahin natin mga ka-Instarview itong Cashme. So yung Cashme nga ay nakita ko pa rin sa Google Play Store as of September 3. So kahit may CDO or cease and desist order ito, nakaka-reach pa rin sila sa bagong borrowers nga na hindi alam ang legal status ng kanilang app. Pero ang pinaka nakakabahala dito mga ka-Instarview ha, marami na ang nagreklamo ng harassment. So, ang una nga dito ay yung pag-access sa contact list ng mga borrowers at may kasamang panghaharas sa pamilya. Isang borrower nga dito ang nag-report na nakikipag-ugnayan ang Cashme sa kanyang pamilya at friends para manakot, para pagbayarin daw yung kakilala ni borrowers kahit hindi niya ito pinahihintulutan. At number 2, meron itong reports or may mga nagsasabi din na borrowers na may debt shaming at threatening messages yung mga collector nito. Nagpapadala ito ng text sa borrowers at sa kanyang contact list kasama ang banta or may pagbabanta o paggamit ng hindi magagandang salita. Diba so nakakaloka kahit may CDO or cease and desist order, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operations at harassment. At ngayon naman, si Easy Peso naman tayo, ibang case ito kasi wala naman na talaga sila sa Play Store or sa Google Play Store niya. Pero kasi meron itong website. So nag-check kasi ako kasi may mga nagko-comment nga sa post ko, 'di ba, na hindi pa rin maganda maningil daw or tuloy-tuloy pa rin na naniningil itong Easy Peso. Kaya nga patuloy ang pagpapautang nga nila sa borrowers kahit may CDO at criminal complaints galing sa SEC or sa Securities and Exchange Commission nga. May mga latest harassment reports nga ng una yung text threats at physical intimidation. Isang
Nagulat ng harassment messages na may pagbabanta at hindi magagandang salita. So, ipinapadala daw nila ito sa mga contacts din ni borrower. So, akalain mo yun, hindi lang kay borrower, kundi maging yung mga contact list niya. Raid at pagkakaaresto ng mga empleyado. So, kung mapapansin nyo nga or kung napanood nyo, noong Hulyo 2025, inaresto ang halos 168 empleyado ng Easy Peso sa red nga ng authorities at na-recover ang daan-daang pre-registered SIM cards. So may mga text blasters at may mga scripts din na ginagamit sa panghaharas or sa harassment. Sa online site lang po namin, nasa 15,000 ang complaint. Sa amin pa lang po yun, pera pa po yun sa NBI, meron din pong complaint sa PNP. Gumawa kami ng one-stop shop, nakasama natin yung NBI, yung PNP, kasama natin ang SEC para mag-cater doon sa mga complaints. Kawawa yung mga kababayan natin, nangangailangan, kapit sa patalim, uutang sa kanila, bukod sa napakataas na ng interest ay kung makapaningil pa kung murahin, kung takutin ang ating mga kababayan. So, nakita namin ni Sir na merong talagang namumuno na foreigner. Kailangan managot sila sa ginagawa nila. Ibig sabihin, hindi lang online harassment ito mga ka-interview ha. May real-world operations talaga at manipulations sila para ma-pressure ang borrowers. Kaya nga, dahil sa mga ito ay maraming mga borrowers ang nagreklamo. Nakaka-stress talaga at nakakatakot yung ganung way ng paniningil. At ang nakakabahala or pinaka-nakakabahala mga ka-interview ha, ay patuloy pa rin ang kanilang operations kahit may SEC, CDO at legal actions. So alam nyo ba mga ka-interview, may batas kasi tayo sa Pilipinas na nagpoprotekta sa borrowers. So yung SEC nga or itong Securities and Exchange Commission ay nag-issue ng cease and desist order at may power na i-freeze ang operations ng illegal loan apps. So dito nga yung Data Privacy Act na bawal gamitin ang contacts ng mga borrowers nang walang consent. Meron din tayong consumer protection laws na bawal ang harassment at debt shaming. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin ang Cashme at Easy Peso, 'di ba mga ka-interview? At yan may mga nagko-comment sa mga videos ko ha na itong Easy Peso at Cashme ay hindi maganda talaga yung way nila ng paniningil at tuloy-tuloy pa rin na naniningil. Available pa sa Play Store itong Cashme ha. At itong Easy Peso nga, kaya nung sabi ko kanina, meron silang official website na ginagamit nila ang workarounds para makapagpa-loan pa rin sa mga borrowers. Kaya dapat mag-ingat bago magbigay ng personal info o mag-loan sa mga apps na ito. Kaya nga mga ka-interview, para safe kayo, una, dapat kailangan natin i-check talaga sa SEC website kung legal ang loan company. Number 2, huwag tayong mag-loan sa app na may CDO. Kahit nasa Play Store o may mga website man sila, may website, ay huwag na kayong umutang. Number 3, i-document natin lahat ng mga messages at screenshots kung may harassment. At number 4 nga, report natin sa SEC, sa NPC o PNP Anti-Cybercrime. Number 5, inform natin yung friends and family para hindi sila mahuli sa scam. So, remember natin mga ka-interview ha, mas maigi kasi na delayed ang loan kaysa maabuso o maharas ka or may kasamang harassment ng illegal loan apps. Kaya nga mga ka-interview, sana sa video na ito, klaro na sa inyo ang risk ng Cashme at Easy Peso. Kahit may SEC, CDO kasi ang mga ito ay tuloy-tuloy pa rin ang operation nila at marami pa rin ang nahaharas. Kaya lagi nating tandaan, i-verify bago mag-loan, i-report natin ang harassment at huwag tayong basta-basta magbigay ng personal infos. Kaya nga, kung gusto nyo ng updated list ng illegal online apps, ay comment down below at gagawan natin ng bagong video. At sana huwag nyo din kalimutan na mag-like, i-share na rin at mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin about utang. Siyempre, para maging updated kayo sa latest warning at reviews ng online loans nga natin. Again, this is Yana and see you nga sa next video.